Good day everyone. In this video, you will learn how to use the different drawing basics in AutoCAD. Specifically, drawing lines, using the erase, undoing and redoing, drawing circles, drawing arcs, drawing polylines, drawing rectangles, drawing polygons, drawing splines, and drawing ellipses. I hope you like this video. Click like, comment, and subscribe to Sir Jonas channel. So first of all, you will learn how to use the line command or how to draw a line. Basically, there are two ways to draw or activate the line command. First way is clicking here. It's already activated because it's asking you for the first point of your line. Next way, type L on your keyboard, press enter. It's already activated, asking for your first point on the line. Specifying points on AutoCAD, basically there are four ways. First way is clicking. Next way is rectangular coordinate system. Next way is polar coordinate system. And the last one is specifying the length and the direction of your line using the ortho mode or the polar tracking mode. So you can use that to specify points. So let's see how everything works. First of all, the clicking. So clicking, just click anywhere on your screen where you want your line to end. So if I want my line to go here, I'll just click right here. So I need to activate the snapping tool for the endpoint, so it will snap at the endpoint right here. So just like that. That's how you use drawing lines through clicking. Next way is the rectangular coordinate system. I will just tell you how it works right here. It's basically the imagining this workspace as your Cartesian plane. This one is the x positive, this one is the y positive. This corner right here is the point of origin or 0, 0. Say I want to draw a line starting from the point of origin. So I'll just type 0, 0. This is the rectangular coordinate system, by the way. So 0, 0. Next, I want to draw the line horizontally 20 units. So I'll just type 20, 0. So right there, this is the line. Say I want it to move upwards. Let's type 0, 20 because no movement in the x-axis and movement on the y-axis. So what happens here, it did not move as we expected it to move upwards. What happens is this point was still referred from the point of origin. It is correct. This is actually 0.020, this point right here. If you want it to refer from this point, so we want to draw the line upwards by 20 units using the rectangular coordinate system, what we do is type L, specify this as your first point. So this will be the last point that was considered. What we do is type at and then the coordinate that we want the line to go to next as your next point or second point.
So type at, then 0, 20. So just like that. Bale, itong point na to, referred na siya from dito kasi nag-type ka ng at. Kanina, walang at yung tinype natin, kaya yung point napunta siya around here kasi tama naman yun. Hindi naman mali yung nangyari. Kaya lang, referred siya pa rin from dito. Pero pag nilagyan nyo siya ng at, yung susunod na point from, since kanina, ito yung last point natin na clinic, itong sumunod na point, referred na siya from dito. Pag tinuloy ko pa siya, hindi siya referred na from dito, referred na siya from dito kasi ito na yung last point na specified. So, try natin. Say I want to move it horizontally 20 units. I'll just type 20. First at, then 20, 0. So, enter. Yun. Gumalaw siya horizontally. Ito na yung line. Itong point na to, referred din siya from dito. It was the last point. If I want to continue, pataas din. Pataas siya. Say, type at again. Then, 0, 20. So, ayan. Referred na tong point na to from this point. Pero, pag tinype mo pa rin, L. So, pag tinype mo lang, say, 0, 20, wala siyang at, what happens is dito siya pupunta. Kasi, itong point na to, walang at, referred siya from point of origin. Hindi siya referred from this point or the last point. So, ganun siya. Next is the polar coordinate system. So, ang polar coordinate system, ang unang itinatype ninyo doon is yung length ng line. Length ng line, so say for example, from point of origin, length ng line, ilan yung movement niya pag ganito. Tapos, yung susunod na number na itatype ninyo doon, yung rotation niya. Ang rotation ng polar coordinate system is always pag ganito. Counterclockwise. Bale, ang ini-imagine nyo lagi, magsisimula siya from horizontal x-axis positive, kapag ganito. So, nangyari, say for example, nag-drawing ka ng line na 20. So, ganito siya. Magmo-move siya pag ganito, tapos ano yung rotation na? Anong angle yon? So, ro-rotate siya ganito. Counterclockwise. Always, from dito siya nagsisimula. So, let's try to use it. L. So, I want it to start at the origin. So, what I will type is 0. Itong sign na to, less than sign, nasa taas siya ng comma ninyo. So, basically, ang tinatype nyo lang, shift, comma. Next is 0. So, yun. Nagsimula na siya sa point of origin. Say, I want it to move horizontally ng 20 units. Gawin natin yung ginawa natin kanina. So, what I will do is type 20, length muna, tapos direction is 0. So, ayun. Next, I want it to move upwards by 20 units. So, ganun din siya. Pag walang at, referred siya parate dito sa point of origin. Pero pag linagyan nyo na siya ng at, referred na siya from the last point specified. So, since dito hindi pa ako nag-e-end ng line command, ang last point na specified natin is ito, or yung second point mula dito sa first point na in-specify natin kanina. Ito na yung last point specified, latest na specified na point. So, what I will type right here is at 20 angle. So, imagine niyo tong line na to, ang nangyari kay AutoCAD is nag-drawing na siya ng line na pag ganito, 20 units. Ano daw yung rotation niya from this horizontal x-axis positive pa counterclockwise.
So, since gusto natin vertical movement siya, 90 degrees. Next, pa horizontal ulit. Gayahin lang natin yung ginawa natin kanina. Type at, then 20, angle. So, since gusto natin horizontal movement, so ang angle natin dapat dito is 0 kasi wala siyang horizontal movement. Referred siya from dito sa, imagine nyo na lang, ito yung naging origin ninyo. Y positive, tapos X positive pa ganito. So, angle niya dapat dito is 0. Continuing, pataas ulit, 20, angle, 90 degree. Pero, pag tinype nyo ulit, say for example, 20, angle 90, wala siyang at, magre-refer siya from this point. So, ang nangyari, bumalik siya dito kasi yung point ninyo na in-specify, nag-drawing siya ng, imagine niyo yung line, nagpaganito ng 20 tapos nag-rotate siya ng 90 degrees. Dito siya napunta kasi ito yung in-specify na point. Hindi ito yung Drino drawing na line kasi ito yung last point tapos in-specify nyo na next point is right here. So, ganun yung polar coordinate system. Nakailan na tayo? 3. So, next way is ito, using ortho mode. So, type L. Hindi ko may i-specify itong point na to without typing it. So, using coordinate system na rectangular na lang. So, 0, 0. So, I want it to move horizontally 20 units. So, kasi naka-ortho mode tayo, ang pwede na lang nating i-drawing dito is horizontal or vertical lines. So, i-direct ko lang siya pag ganito. So, kung nakikita nyo, naka 90 plus something na yung length ng line pag ganito siya. Ang itatype ko na lang dito ang length ng line. Kasi naka-specify na yung direction niya. So, type 20 na lang. Next, upwards, type 20 again. So, mas madali na to. So, ganun. Using polar coordinate. Ortho mode pala. Hindi polar coordinate system. Next one is polar tracking. So, specify ko ulit itong point of origin na to. So, ang polar tracking natin ito na lang. Tignan 90 degrees kasi horizontal tsaka vertical lang naman gusto nating i-drawing. So, lagay ko lang siya dito sa line na to until magpakita itong dash line na green. So, type ko na yung 20. Dapat pala naka-blue dito itong polar tracking para mag-on siya. Tapos, naka-specify kung ano yung angles. So, I want it to move upwards. So, pag ganun lang, 90 degrees, 20 units. Pero, pag may mga ibang direction kayong gustong i-specify, say for example, 30 degrees, gusto nyo siya mag-move ng 30 degrees, pag ganito nyo lang. Pag nagpakita na yung green dash line na to, so kahit gaano kalapit siya from last point or kalayo, ito na yung direction niya ng line. Specify nyo na lang yung length ng line. So, say for example, 20. So, ayun. So, ganon. Yung using ortho mode at saka itong polar tracking. Yung naunang way na pag-drawing yung rectangular at saka polar coordinate system,
hindi lang siya nagwo-work using the line command. Sa ibang lines, nagwo-work din siya for specifying points. Kasi yung mga ibang commands, magtatanong din sa'yo ng mga points, or you will have to specify points. So, yun yung line command. So, bago tayo mag-proceed sa iba, dito muna tayo. Try nating i-drawing tong ito. So, kung makikita natin, dito meron specified na coordinates, which is yung point of origin, itong point na to. Tapos, itong iba, wala na. Specified na lang is yung length at saka yung mga direction ng mga line. So, what we will do is magsisimula tayo dito. Tapos, pag ganito. Kasi itong line na to, walang specified na length. So, yun. Simula tayo doon. L 0, 0. So, itong next na to, 40 degrees siya from dito. Imagine niyo na drawing ko na dito, ito, x-axis, tapos ito yung y-axis ninyo. Ano yung rotation niya from dito, pag ganito, para ma-drawing itong line. So, itong angle na to ang kailangan natin. Yung from dito, x-axis positive, counterclockwise rotation until dito. So, since 40 degrees ito will be 50 degrees. So, ito naman, angle na to from dito papunta dito is 270 degrees. So, bale, ito 50, 270 ito. Imagine niyo na lang, hindi ko na ipapakita dito. Kasi pag magdo-drawing kayo, hindi niyo naman gagawin to eh. Bale, i-imagine niyo lang din naman to. So, ayun. 270 minus 50 degrees. So, itong angle na to will be 220 degrees. So, yung tatype natin, 3.9 angle 220 degrees. Pwede rin siya from dito, pag ganito. Lalagyan nyo nga lang ng negative yung angle. Kasi pag ganito na, negative rotation na to. Yung positive rotation always counterclockwise. Negative rotation will be clockwise. So, tatype natin 3.9, tapos yung angle is 220 degrees. So, ito na yung line. Check lang natin. Ito, 0 degrees, 10 degrees, 20, 30 degrees. Ito yung 40 degrees ninyo. So, ayun. Tama yung na-drawing natin. 40 degrees na siya. So, next one is 4.0 pag ganito. Try lang natin yung mga coordinate system muna pang drawing natin. So, off ko muna tong polar tracking ko. So, ito will be at negative 40, 0. So, using rectangular coordinate system, ito yung last point. Nag-at ako, so ito yung magiging point of origin ko. Gusto ko siya mag-move pa ganito, so negative dapat. Wait lang, negative 40. Negative 4 lang dapat. Negative 4, 0. So, enter. So, yun. Next one is 1.0 upwards. So, try natin ulit. Balik tayo sa polar coordinate system. Lagay lang tayo ng at. Ilan yun? 1.0. 1.0. So, ang angle will be, imagine nyo to. Ito yung magiging point of origin ninyo. Ano yung rotation niya from horizontal pag ganito. So, dapat 90 degrees. So, may mas madaling way.
Since ito, mga horizontal tsaka vertical lines na lang, pwedeng gawin ninyo is mag-ortho mode na lang kayo, tapos specify nyo na lang yung mga length. So, yung next line will be pag ganito, 2.5 yung length. So, gagawin ko na lang pag ganito ko siya. Tapos, type ko 2.5, tapos mag-enter ako. Ayun na yung line. So, next point will be 1.5 papataas. So, 1.5. So, ganun lang siya. Next is 2.5. Next is 3.0. Next 3.0. Pababa siya ng 1.0. Next is 4.1 daw ito. 3.0 ito. So, ito will be 1.1 na lang. So, 1.1. Tapos, 2.0. So, pwede nyo rin gamitin yung polar tracking kung saan kayo mas komportable sa pagdrawing ng mga ganito. So, next one is 49 degrees. 49 degrees from dito. Hindi na siya from dito. So, imagine niyo, lagay ko na lang ito dito para di kayo mahirapan mag-imagine. Kasi itong line na to, lagay natin dito. So, ayan. This will be your point of origin na i-imagine niyo, hindi na dito. Kasi maglalagay naman kayo ng at. So, ano yung rotation niya from dito? Dito sa line na to, or x positive. So, 4.6 yung length. Ito na lang angle niya. Since 49 degrees ito 90 degrees. This will be 90 degrees minus 49 degrees. So, that will be 41 degrees. Itong angle na to. So, 41. Yung ita-type natin dito is 4. Naka-off na tayo ng ortho. At 4.6 angle 41 degrees. So, ayan. Next one is pwede na natin siya ituloy-tuloy as ortho mode or polar tracking. So, kung trip nyo mag-type ng mga coordinates, pwede rin. So, at lagyan nyo lang ng at 5.4. Tapos, angle niya. So, kung trip nyo, angle. So, 5.4. Angle 0. So, ayun. Next naman, pababa. Lagyan nyo lang ng at. So, 3.0. Angle. So, since pababa siya, pag ganito yung rotation, 270. Pag ganito naman, 90 na negative. So, try natin yung negative. Negative 90. So, ayun. Pero, kung gusto nyo mas mabilis, syempre, ito na lang. Ano yung ortho mode. Pag ganito siya ng 1.0. Pataas ng 2. 1.5. Next is ito. So, itong length na to, 3.0 ito. Plus 2.5 itong huli dito sa baba. 2.0 ito. Bale, 3.0 plus 2.5 is 5.5 minus wait lang. Minus 1. Kasi 3.0 plus 2.5. 2.0 ito. So, ito, 1 lang. Bale, itong length nito is 4.5. So, 4.5. Tapos, next one is 0.5 this way.
Tapos itong last one is connect na lang dito sa endpoint na to. So press enter. So ito na yung drawing, yung figure. So ganun lang yung polar coordinate system, rectangular coordinate system. Yung pag-click dapat naka-open ito kung gusto nyong mag-click siya sa endpoints. Tapos yung specifying distance using ito ortho mode tsaka polar tracking. So next one is using the erase tool, undoing and redoing. So undoing tsaka redoing parang sa ibang shortcuts lang din, Ctrl Z tsaka Ctrl Y. So erasing, ganito lang siya. Type letter E on your keyboard. Select nyo yung line na gusto nyong i-erase. So not necessary isang line lang. Pwede kayong mag-select ng marami. Pwede rin sabayan ng ganito. Saka ito. So kung ano yung gusto nyong i-erase. So kung kontento na kayo sa gusto nyong i-erase, enter nyo lang. Tapos kung gusto nyong i-undo, Ctrl Z. Kung gusto nyong ulitin or i-redo yon, Ctrl Y. So yun yung erasing. Erase tool, nandito nga pala siya. Pero mas madali yung i-type nyo na lang yung letter E. Kasi hahanapin nyo pa dito ang liit nung icon nya. So ulitin ko, E, enter. Tapos select nyo yung gusto nyong i-erase. Pag kontento na kayo, press enter ulit. Pag gusto nyo, nagkamali kayo, i-undo nyo, Ctrl Z. So yung erase nga pala, pwede rin i-select nyo muna yung mga gusto nyong i-erase. So since nakaselect na ako, type E ko na lang, tas enter. So pwede rin yung ganun yung pag-erase. Una, yung ita-type nyo muna yung E, tapos magsa-select, or select, then type E, tas enter. So mas maganda i-type nyo na lang yung E kesa hanapin nyo pa dito. Maliit kasi yung icon nya dito. So yun yung erasing, undoing, and redoing. So next we have drawing circle or yung circle command. So nandito siya, see? So ang i-specify nyo dito, specify center point for circle. So saan nyo gusto yung center point nya. Pwedeng mag-click lang kayo, then tatanungin kayo radius ng circle. So for example 1. So ayan, wait lang. Pwede rin C, enter. Tapos yung diameter yung gusto nyong i-type. Kung gusto nyo diameter i-type nyo, type letter D, enter. Tapos specify nyo na yung diameter ng circle. So try natin 1. So ayan yung diameter ng circle, 1 unit. Pag C enter kayo, meron pa kayong ibang pagpipilian dito. So 3P, 2P, tsaka TTR. So 3P, 3 points. Magse-select kayo ng 3 point. Yung 3 point na yon ma-touch nung circle. So for example, this point right here, this point, tsaka this point. So na-touch niya lahat yung 3 point na yon. So yun yung 3P. Next is yung 2P, 2 points lang. So pag clinic ko to, tsaka ito, itong dalawa lang yung matatouch niya. Pinagkaiba ng 3P tsaka 2P, yung 3P matatouch din naman niya ito tsaka itong point na to, di ba? Pero matatouch niya din ito. Yung 2P kasi, yung dalawang points na clinic ninyo, doon magpapas yung diameter ng circle or yung center niya. So itong length na to between this point tsaka this point, ito yung diameter na ng circle. Whereas kung nag 3P tayo, C tas 3P,
Right na to. So, hindi ito yung diameter, obviously. Somewhere around here yung center ng circle kasi kitang-kita naman hindi ito yung pinakamahabang length sa circle. So, ayan yung 2P tsaka 3P. Next one is itong TTR or Tantan Radius. Type nyo lang, letter T, enter. Specify kayo ng lines na gusto nyong maging tangent yung circle sa mga lines na yon. So, try natin maging tangent siya sa lines na to. Next is mag-i-specify na lang kayo ng radius ng circle, say 10. So, kahit 10 yung radius na, so ito yung radius. Kahit 10 yun, pag in-extend ko itong line na to, pag ganito, tsaka itong line na to, pag ganito, yung lines na to is tangent pa rin sa circle. So, say for example, nag-specify tayo ng mas maliit na radius, C plus TTR. Tangent siya dapat sa mga lines na to. Tapos, say 1, yung radius natin. So, ayun, tangent siya sa line na to, tsaka sa line na to. So, ganun yung 3P, 2P, TTR, tapos yung pinaka-automatic niya is center radius. Tapos kung gusto nyong palitan siya to center diameter, type nyo lang D after nyo ma-specify yung center ng circle. So, bago tayo mag-proceed sa susunod, try lang natin i-drawing to. Exercise lang para sa circle commands natin. So, dito, pwede nyo siyang picturean or screen capture para ma-i-drawing nyo sa AutoCAD. So, ayan. Itong point na to, specified yung center niya, tsaka center nito. Tapos, the rest, radius na lang. Itong circle na to is tangent siya sa circle na to, tsaka circle na to. So, try natin siyang i-drawing. So, una itong circle na to. Center niya is 100, 170. Radius niya is 50. So, C, enter. Specify center point for circle 100, 170. Enter. Radius na yung susunod na tatanungin. Type 50. So, zoom out ko lang. So, ayun na. Ito na yung circle. Next circle is ito. Specified din yung center point niya. So, C. Enter. 200, 170. Enter. So, next, tatanungin yung radius. Radius 30. So, yan. Last circle is ito. Radius 25, tangent siya sa circle na to, tsaka circle na to. So, ang gagawin nyo lang, si enter. Select TTR or type T. Tangent siya dapat sa circle na to. Pwede nyong i-click kahit saan, basta part siya ng line or circle na gusto nyong maging tangent siya. So, somewhere around here siya magiging tangent, tsaka dito, somewhere around here din. Pwede ko i-click dito, tsaka click dito. Tapos, specify yung radius, 25. So, yun. Dito siya sa baba. Dapat mas malapit siya sa gusto niya nating location niya. So, C, TTR, letter T, enter. So, somewhere around here, tsaka dito na lang. Specify radius 25, enter. So, ayan na yung figure. So, ayan. Next, we have the arc command.
there are two ways to activate it, either clicking this one, this icon right here, or typing A. So try clicking this one. Ang automatic niya or default niya is tatanungin ka ng start point. Wait lang. Yan. Tatanungin ka ng start point. So try natin this one as start point natin. Next is yung second point ng arc, or pwedeng center or end yung ibigay mo. So try muna natin yung default. So second point, then the last point ng arc. So ito siya. Yun yung default niya. So pag nag-arc command ka rin naman, ganun din. So, yung tatlong point na yun yung clinic mo. Dito sa part na to, meron yung pagkakasunod-sunod na nung mga pwede nyong specify na details ng arc, or pwede nyo siyang palit-palitan as you nagdo-drawing kayo na ganito. So arc, so say for example, gusto nyo yung center ng arc ang i-specify nyo muna. So center, C, enter. So say for example, ito yung gawin nating center. Specify start point ng arc. Bigay natin to. Then specify end point ng arc. So unlike kanina, yung drawing natin kanina is ganito. Kasi yung points na clinic natin is start point, second point, tapos yung last point ng arc. Bale, yung tatlong point na yon, magpapas doon yung arc natin. Pero yung sumunod, ni-specify kasi natin yung center, start point, tapos end point ng arc. Bale, yung center ng arc, say for example, nag-drawing ka ng circle. Yung center ng circle mo is yung center ng arc mismo. Ayun. Tapos, yung mga dito, ano tong mga to? Length, angle, plus direction. Hindi ko na i-discuss ng isa-isa ito. Discuss ko na lang kung ano itong angle na ibibigay nyo pag nag-drawing kayo ng arc. Yung length na ibibigay, hindi siya radius kasi meron dito radius pwede mong ibigay. Itong length na to is yung chord length ng arc. Tapos, itong direction na to. So, ayan. So, bali yung angle niya is ito. Itong angle na to. Di ba yung arc nyo from here to here. Tapos, ito yung center niya. Itong angle ng line na to from here to here, yun yung angle na binibigay nyo pag nag-drawing kayo ng arc. So, try natin ulitin i-drawing tong arc na to. Imbes na specify natin yung endpoint, specify natin yung angle. So, let's try doing it. A, enter. Okay lang no, kung hindi tayo mag-start dito sa center. Okay lang kung dito tayo mag-start. So, try here. Kasi yung second point, either second point or center yung ibigay natin. So, center. Tapos, kanina, ang binigay natin is yung endpoint, which is clinic na lang natin dito. Or pwede naman ibigay nyo kung alam nyo yung location nito based on yung natin, coordinate system. Or i-click nyo na lang kasi meron naman tayong snapping tools. Pero this time, ang ibibigay natin is yung angle since alam natin na 100 degrees ito. So, A for angle. Tapos, bigyan natin yung angle na kailangan, which is 100. So, ayun yung arc natin. Yung chord length naman is yung distance between this and this. So, wait lang. A, enter. C. A, start point, tapos center. Tapos dito yung endpoint. Yung length na to, drawing ako ng line. Ayan. Chord length ang tawag dito.
Yan yung tatanungin pag nag-enter kayo ng link. So, try natin dito. Ito yung gawin nating chord length. So, ito ay 4 units. So, try natin gawing center yung midpoint dito. Naka-on ba yung midpoint natin? Naka-on. So, arc. Specify start point. Gawin natin tong start point. Tapos, gawin natin tong midpoint. Start, center, midpoint, tapos length 4. So ayun, dito siya napunta kasi yan yung center niya. Hindi siya napunta dito kasi ano siya, pag nag-drawing tayo ng circle na chord length niya ito, iba dapat yung location ng center niya. Tinansya lang natin kasi yung location ng center na to. So, ito yung 4. Yung in-enter natin na chord length na 4. So, ayan yung center, angle, tapos yung length. Next one is yung direction. So, say for example, nag-drawing ka ng arc. Specify mo yan. Tapos yung endpoint, tatanungin ka ng center point ng arc. Either angle, direction, or radius yung ibigay mo na sunod. So, dito, alam nyo naman na tong radius. Yung radius mismo ng arc, or pag pinuo mo siyang i-drawing is yung radius ng circle. So, direction ang ibibigay natin, D. So, ito yung direction. Always referred siya horizontal. So, from dito, ang rotation niya pag ganito pa rin. Ito yung zero angle natin. So, imagine niyo kung Cartesian plane, dito yung Y ninyo, tapos dito yung X. Magro-rotate siya from X positive. Ito. Pag ganito, positive, counterclockwise. Clockwise is negative yung angle na ibibigay niyo. So, let's try putting 30 degrees, positive. So, yung 30 degrees ninyo, wait lang. Drawing ako ng 30 degrees na line. Ito siya. Ito yung 30 degrees pala. Tangent siya sa dito point na to. Ito yung 30 degrees. Tapos, pag nag-drawing ka naman ng arc, ganun din. Start point, tapos end point yung specify mo na sunod. Ito, ginawa nating end point. Last na tatanungin na detail ng arc is gawin nating direction. So, D. Try natin siyang gawing negative 30. So, bali yung rotation niya, imbes na pag ganito na 30 degrees, magpapaganito siya, mag-clockwise siya. So, 30. Wait lang. Negative 30. Enter. So, ito na yung arc natin. Bali yung 30 niya is ito. Narigsing ko lang to. 30 is this one. Ito yung 30 degrees. So, ayan yung arc and the different details na pwede nyong i-enter for drawing your arc. So, depende na lang kung ano yung saan kayo mag-i-start, either sa center or sa start ng arc. So, next one we have polylines. Polyline can be accessed through here or typing PL. So, specify start point. Polyline basically parang nag-drawing lang kayo ng line. So, try natin
i-drawing ito. So, at 3.9 angle 220 4 1 2.5 1.5. Bale, ang difference lang ng polyline tsaka line is una, ito, pag nag-select ka ng isang linya sa line, this was drawn using line command, isa lang ang maseselect mo or yung line mismo na yun lang. Whereas kung polyline, pag sinelect mo yung isang line, selected lahat. So yun yung isa main difference. Ang isa pa is ito. So say for example, gusto mo mag-arc dito, pwede ka mag-drawing ng arc. A, enter. So ayan. So kung gusto mo ibalik siya to line, type L, enter. So ayan. Say gusto mo mag-arc ulit, A, enter. So say for example, gusto mong mag-drawing ka ng arc na pag ganito. So type mo lang yung angle niya, interior angle 90 degrees. Next is i-type mo yung length ng arc. Tapos yung rotation niya as usual, pag ganito, imagine niyo tong horizontal line na to, itong yellow or orange ba to, so whatever, itong line na to na dash, imagine niyo from dito, ang rotation ng angle na ibibigay nyo is pag ganito positive, pag ganito clockwise is negative yung ibibigay nyo angle. So say for example 20 or 5, lagyan nyo ng at 5 angle 45. Ang mangyayari pag 45 ang rotation niya, magpapaganito. So kailangan natin siya mag-rotate pa ganito ng 45 degrees. So dapat negative 45 yung ilagay niyo dyan. So ayan, F8. So balik tayo to line. Dito. So ayan, 90 degrees na siya. So ayan yung polyline. Bali ang difference lang niya, pag nag-select ka ng isang member, selected lahat. Pero pag tinuloy mo siya, PL dito, ito, ibang polyline set na to. Iba rin to. Bali, pag tuloy-tuloy mo siyang drawing, isang selection lang, selected lahat. So, yun yung polylines. Pwede rin siyang mag-specify ka using coordinate system. Applicable din siya dun sa polylines. So, next one, we have drawing rectangles. Ang rectangle ay ito. Nandito siya. So, ayan. Rectangle. REC yung command niya. So, yun. Ang tatanungin, specify first corner point. So, pwedeng i-click mo siya or yung specify mo using coordinate system wherein yung first point always referred siya dito sa point of origin or 0, 0. So, dito, try natin click lang. Then, susunod, either i-specify mo yung other corner point dito, 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 or kahit saan. Or, pwede mong bigay yung area or yung dimension or rotation ng rectangle na drawing mo. So, try natin. Click lang dito. So, ayan yung rectangle natin. Pero, pag nag-drawing ka, tas
binigay mo yung area. Example, yan, 100 square units. So, tatanungin ka either length or width. Pag length yung binigay mo, yung length always horizontal distance yun, or horizontal length. Yung width palaging pataas, or yung vertical distance or length. Kasi walang pakialam siya kung ano yung length or width. Bale, tinatalong lang dito yung gaano ka siya kahaba papunta dito, gaano ka siya kahaba pataas. So, depende kung ano ilalagay nyo. Say for example, length. Naglagay ka ng 20. Yun. Yung length mo is 20. Ito yun. Yan, 20. Pero, pag nilagay mo siya sa width, REC, area, 100 pa rin. Width niya is, nilagay mong 20. So, ayan siya. Pataas na yung 20. Yun lang yung gamit ng length tsaka width. Sunod is, ito yung dimensions. Always same lang. Length is pa ganito. Tapos, width is pataas. So, 5. Yun. Tapos, after mo ma-enter nga pala pag dimension, specify mo dapat kung saan yung rectangle mo. Pag nandito ba, dito, dito, or dito. Unlike pag nag-area ka, automatic naka-drawing na agad yung rectangle. So, kung dito siya, dapat click ka lang ulit. Kasi pag nag-escape ka after nun, hindi madadrawing yung rectangle mo. So, REC. Last one is itong rotation, R. So, ang rotation niya always, ito pa rin. From dito, ito yung 0 angle, pag ganito. So, say for example, kailangan mo siya mag-rotate ng 45 degrees. So, ayun lang. Tapos, either bigay mo na yung area or dimension ulit. Gaya lang din nung kanina yung sa area tsaka dimensions. So, next one we have polygon. So, polygon is right here. Pwede nyong i-click lang ito. Or, type POL. Enter. Tatanungin ka kung ilan yung number ng sides ng polygon. So, let's try 5 sides. So, pentagon siya. Next is specify the center of the polygon or the edge. So, this case, center yung itry natin. Center, tapos tatanungin ka kung inscribe in a circle or circumscribe about circle. So, ang naka-default is letter I pag nag-enter ka nang wala kang tinatype na either I or C. So, enter lang natin. Ang default is inscribe. So, next one is we enter the radius of the circle. Itong circle na to na pinapakita ko, drinawin ko na siya kanina para makita nyo kung ano mangyayari kung inscribe tsaka circumscribe. So, radius nitong circle na to is 5. So, pag inscribe siya, yung points nung polygon ninyo is magpapass sa circle. Lahat ng points ng polygon. So, kung yung isa naman, so 5 pa rin. Tapos, center pa rin yung sinelect natin. So, ito yung center niya. Circumscribe, yung automatic or default niya kanina is I. Pag gusto nyong palitan, type nyo lang ito, circumscribe, or click nyo to. So, C, yung ita-type nyo, tapos enter. Tapos, let's try enterin 5 pa rin. Specify radius. So, ayan. Pag circumscribe ito, nasa loob yung circle. Pero pag inscribe, nasa loob yung polygon mismo. So, kung edge naman yung sinelect mo, kanina sineselect natin after natin ma-specify yung number of sides is yung center nung polygon. Pag yung edge naman, syempre,
either one of the 5 edges yung maseselect or i-click mo. So, ayun yung polygon command. So, next one, we have spline. Yung spline ay makikita dito. So, either spline CP or spline fit. Yung command naman niya is SPL. So, yun yung spline. Ang naka-default dito ay spline fit. So, method is fit. So, mangyayari, yung mga i-click mo, doon magpapass yung spline natin. So, for example, hanggang dito na lang. So, press enter. So, yun. Yung mga points na to, doon nagpass yung spline natin. Next one. Method, M. Ang naka-default is fit. So, fit yung nangyari kanina. CB. So, same lang yung i-click natin. Ang mangyayari, itong mga to ay magiging vertex ng spline. So, yung mga clinic natin is naging vertex ng spline. Kung select natin yung spline, makikita natin na sa kada point ay nag-iiba yung direction ng spline. So, for example, dito, from this point to this point, sa gitna nila is nag-iba yung direction niya from pag ganito, nag-curve siya pataas na. So, ganoon din dito, sa somewhere between dito niya, from curvature na pag ganito, nag-curve siya pag ganito. So, nag-iiba yung curvature, direction ng curvature ng spline sa spline CP. So, ano pa ba? Spline, tapos fit. Wait lang. Method, tapos fit natin. Ito. Pag nag-click ka dito, tapos meron kang option dito na start tangency. So, click natin. Type T. So, specify start of tangent. Try natin dito. Tapos, i-specify natin yung next point ng spline. So, same lang. Gaya yung ginawa natin kanina. Tapos, dito mag-end spline tayo dito. Or end tangency. So, T. So, ang nangyari, sa dalawang points, nagpass pa rin yung spline natin. Tapos, dito sa tangency, tangent na yung spline natin dito sa line na to. Kanina, nagpaganito siya. Paganto yung drawing. Pakita ko lang yung kanina. So, ito yung original spline natin. So, ito yung original. Nagpass pa rin sa same points. Pero, yung spline na nagawa natin na using tangency, tangent siya sa una dito. Tapos, tangent din siya sa panghuli dito. So, last but not the least, yung ellipse command natin. Makikita siya dito. So, ayan. Or just type EL sa inyong keyboard tapos press enter. So, ayan na yung ellipse. So, ang default niya, tatanungin ka ng axis endpoint. So, try natin to. Tapos, other endpoint of the axis. So, yung axis na yun pa rin yung tinatanong kung saan yung endpoint niya. So, say dito. Tapos, tatanungin ka yung distance to the other axis. So, kahit saan mo i-click, basta yung distance yung tinatanong kasi. So, kahit dito ka mag-click or dito, ang importante kasi yung distance. So, pwedeng i-enter mo na lang. Ito, line na to is 5 yung length from center ng ellipse na to. So, try natin i-enter 5 na lang. Enter. So, doon pa rin siya napunta. So, yun yung ellipse. Ellipse. Tapos, command na yun. Try natin itong arc ellipse. So, i-enter. So, tatanungin ka nung axis endpoint. Try natin yung endpoints na yun pa rin.
Tapos, tatanungin ka ng start angle. So, pwede ka mag-start dito. So, from dito, ang rotation pa rin, clockwise positive, tapos counterclockwise negative. Wait lang. Clockwise negative, counterclockwise positive. Yun pa rin yung angle. So, mali yung una kong nasabi. Bale, ang i-specify mo na lang dito either yung end nung nitong ellipse or yung included angle. Say for example, from dito 30 degrees lang. Wait lang. Here to here. So, dito pa rin siya pala magre-refer from dito. Tapos, pag ganito pa rin yung rotation. Bale, ito yung center mo. Tapos, imagine mo to x-axis positive. Tapos, ito y-axis positive. Ito yung dash line, yung rotation. Yung magro-rotate mismo. So, say for example, 30 degrees lang. So, ayan lang. Bale, ang 30 degrees ay ito. Wait. Ito. So, yun yung ellipse na arc lang. Hindi buo yung ellipse na madro-drawing niya. Next one is ellipse. Tapos, specify yung center. So, drawing natin ulit yung ellipse kanina. Pero this time, ang specify natin is yung center. So, nakita naman natin kanina na yung center ng ellipse na drawing is this one. Tapos, specify endpoint of axis. So, try natin ito kung unahin natin specify na endpoint. Next one is this endpoint. So, yung unang ellipse kanina, ang in-specify natin, endpoint, tapos other endpoint, tapos distance or length ng last na endpoint. So, ito naman, huling ellipse natin is in-specify natin yung center, tapos endpoint, tapos other distance ng endpoint. So, ayun yung ellipse natin.